Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin itong People's Initiative kung saan planong baguhin ang ating saligang batas gamit ang CHA, yung Charter Change. Ngayon, siyempre, sinasabi nila na medyo magastos daw yung pagpapalit ng ating konstitusyon dahil pera daw ng bayan yung gagamitin diyan, kaya medyo nag-aalangan sila. Pero dito malalaman natin kung sino yung magpopondo o sino yung nagpopondo ngayon para ipursyo o itulak yung charter change. So bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, pakipindot yung subscribe button at the same time pakipindot na rin yung like button para updated ka. So pindot na. So ngayon, pag-usapan na po natin ito. Sino-sino ba tong mga nagpopondo para itulak yung charter change o yung ginagawa nilang People's Initiative, yung pagpapapirma para lang maitulak yung pagbabago ng saligang batas natin. So, panoorin natin si Banat Bay. Hindi, ito, todo deny naman itong law firm na ito na hindi naman daw nanggaling sa pondo ng gobyerno. Biriin nyo, ang nagpupursue na mapalitan ng ating saligang batas o mabago ay isang law firm. So, kung law firm yung ang nagpupursue o nagtutulak nito, siyempre malaking pera ang kailangan niya. Siyempre, andyan yung advertisement, kailan ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na planong baguhin ang konstitusyon natin. So, siyempre, may kalakip dyan na perang gagastusin. So, hindi po biro yung perang ilalabas. Pero, sabi nga ni Banat Bay, hindi basta-basta yan, pero law firm yung umahawak. So, hindi naman daw pera ng taong bayan yung gagamitin dahil nga private sector yung mga law firm. Pero ang tanong daw, maniniwala ka ba na private sector ang gagastos para palitan ang ating saligang batas? Alam nyo ba kung magkano ang advertisement sa telebisyon? Ay, grabe ho. Ang mahal-mahal ng advertisement sa telebisyon. At sabi nga sabay-sabay sa lahat ng istasyon. O, eto, panoorin nyo, ha? Nilinaw ng grupong nagbayad sa TV advertisement na nagsusulong ng charter change na wala silang ginamit na pondo ng bayan. Layon lang din daw nitong mapag-usapan. Maniwala kayo dun? Walang ginamit na pondo ng bayan? O, diba? Yung tanong ni Banat Bay dito, maniniwala ba kayo na walang ginamit na pera ng taong bayan? Gaya na rin sabi ni Banat Bay, hindi biro ang gastos para sa advertisement ng sabay-sabay sa mga telebisyon. Daang milyon po ang gagastusin niyan per minute po yata or per seconds ang bayad dyan. Sabay-sabay pa, ilang channel ba meron tayo sa local channel? Diba? Andyan yung channel 4, channel 5, channel 7, channel 9, 11. So, lahat yun sabay-sabay magpapalabas nitong itong kanilang advertisement para palitan yung salig, para i-inform yung mga Pilipino na gustong nang palitan yung saligang batas natin. So, ilang channel yun? Kung sabihin natin na 100 million, ilang channel yan? Kung 7 channel yan, di 700 million per minute. Kung hindi lang isang minuto itagal nung itong patalastas na to, isipin, madodoble pa yan. Tapos, private sector ang gagamit, sasabihin, ang gagastos, ang gumagastos, private law firm. Law firm, hindi to yung mga businessman or kung ano-ano. Law firm ang gagastos. At sinabi nilang, wala raw silang gagastos, o wala daw gagastosin dito yung, walang pera ng taong bayan yung gagastosin. So, maniniwala ba kayo na walang gagastos, walang pera ng taong bayan gagastosin dito? Kapanipaniwala ba yon? Pakinggan natin si Banat Bay. Para mo sinabing ang mga congressman natin, mahal niya ng bayan niya. Kaya nandiyan niya para magsilbi sa bayan. Parang ganun ang dating. Maniniwala kaya ang taong bayan sa sinasabi, wala daw pera. Which is ang laki-laki niyan, yung gastusin na yan, yung advertisement na yan.
ang napapanahon na raw na pag-amyenda sa konstitusyon. Oo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Pangako nila pagsulong. Pero sa pagbuo ng 1987 Constitution, na-EDSA puwera tayo. Gawing saligang batas, Kunwari, kesyo against pa daw sa 1986 1987 pala na ginawang konstitusyon nun nila Cory kesyo na EDSA puwera daw tayo, ganun pa ang dating niya. Para talaga makabayan tong animal na advertisement na to. ang saligang batas. Trending ang commercial na yan na ipinalabas sa iba't ibang TV network nitong Martes ng gabi. Take note iba't ibang TV network pinalabas. Ibig sabihin, talagang grabe ho, pera. Ang laking pera ho nito. So, ibig sabihin, bumuhos ng malaking pera para palabasin itong advertisement na to. So, kung ikaw, private sector, kaya mo ba maglabas ng ganyang kalaking halaga? Halimbawa na nga, 100 million per minute. Eh kung tumagal ng 2 minutes yung advertisement, di times 2, di 200 million. Eh times mo kung ilang channel meron tayo rito. Sabihin mo na lang 5. So, magkano na agad bilyon ang inilabas nila. Tingin nyo, parang napaka-imposible, di ba? Na wala silang mapapala o wala silang makukuha in return ng mabilis. So, dito, feeling namin dito, or feeling ko, based sa, observation ko, may nagpondo ritong politiko na atat na mapalitan yung saligang batas natin. Ito, take note din okay lang naman yung magpalit tayo ng saligang batas. Pero dapat i-disclose muna natin ano ba yung papalitan kasi ayaw nila yung buong 1987 Constitution. Kumbaga meron lang silang gustong baguhin diyan. Ang problema lang kasi ngayon sa ginagawa nila ngayon, hindi nila dinidisclose kung ano yung mga papalitan. Kasi andyan yung kinakatakot nga ng marami na pwedeng pahabain yung term ng mga politiko natin. Which is yun talagang hindi maganda. Kasi biruin mo, mananatili sa pwesto yung mga nakaupo ngayon. Yan yung pinaka-plano dyan. Kaya minabadali nila itong People's Initiative ng Charter Change. Hindi kagaya nung panahon ni Pangulong Duterte, naka-disclose ko ano yung gusto mangyari ni Pangulong Duterte na sinabi niya na mag-step down siya once na matapos yung plano nila na pagpapalit ng federalism. O yung kay Senator Robin Padilla na, di ba, nung natapos na yung term ni Pangulong Duterte, hindi na sikotoparan yung pagpapalit ng federal government natin, yung from presidential to federal, hindi nga natuloy. So, yung sinusulong na lang ni Senator Robin Padilla is yung economic provision na lang, yung sa foreign policy na lang natin. So, doon naka-disclose, foreign policy lang yung babaguhin. Pero ngayon kasi, hindi dito naka-disclose kung ano yung gustong palitan. Kaya maraming kuro-kuro rito na sinasabi baka yung pagpapahaba ng term ng mga politiko natin, yung isinusulong nito kasi nga blanco basta sabi lang nila gusto nilang palitan yung 1987 Constitution. Ang tanong, saan kaya nanggaling yung pera na yan? Sa tingin ko, hindi pera mo. Ewan ko hindi ko matanggap. Sa aking opinion lang naman. Ito yung opinion ko lang naman. Hindi ako naniniwala. Akin lang naman po. Wala ako sinasabing galing sa pera ng taong bayan niya. Pero hindi ako naniniwala na walang involved na politician dyan. Hindi ako naniniwala. Katarantaduhan po. Kahit ako, hindi rin ako naniniwala na walang involved na politiko, na mga politician. Kasi sino ba mas makikinabang dito sa pagpapalit ng konstitusyon natin? Ang mas makikinabang dyan, yung mga politiko nakaupo ngayon. Maliban na lang kung sasabihin nila na sa pagpapalit ng konstitusyon natin, kung yun talaga ang plano nila, dapat lahat mag-step down. Para panibagong botohan, panibagong mga official yung uupo natin sa kung anong klaseng pagbabago yung gustong gawin. Halimbawa, gusto nila ng gawing federal talaga yung
form of government natin, dapat lahat yon ihalal uli ng taong bayan. Hindi yung mga nakaupo na ngayon. Kasi nga, ang hirap ng pagkatiwalaan yung mga nakaupo ngayon. 'Di ba? Dahil nga, alam naman natin ang korupsyon sa Pilipinas, halos parang legal na. Kasama na to sa, sa batas natin. Parang ina-allow na ng batas natin yung pagiging corrupt, 'di ba? Kaya nga, hindi maganda ngayon na gawin yung pagpapalit ng saligang batas kasi nga, hindi, yung kumbaga yung tiwala, hindi ganun kataas na pwedeng magkaroon ng hocus-pocus dyan. Sa tingin ko lang. Tampok dito ang mga kabiguan daw ng 1987 Constitution matapos ang EDSA People Power Revolution noong 1986. Kaya EDSA Puwera raw. Panahon na umunong amyendahan ang saligang batas. Sa screenshot ng isang netizen, kitang nakalagay sa ad na binayaran ito ng Gana Atienza Avisado Law Office. Alam mo, sa totoo lang, ako, dati kong pinupush yung pagpapalit ng ating konstitusyon, pero sa ngayon, wala ho akong tiwala. Halata Iba ho kasi yung talagang people's initiative Iba ho yung talagang taong bayan ng hindi mo kailangan manglinlang, hindi mo kailangan lokohin na ayuda para magpapirma. Kung talagang people's initiative yan. Hindi mo kailangan lokohin, hindi mo kailangan mag-advertisement. Kasi nga po, people's initiative Doon may punto si Banat Bay. Bakit kailangan pang papirmahin, lokohin yung mga mahihirap, sabihin ayuda raw yung pagbibigay ng bayad doon sa pagpirma. Diba sinabi nga nila na ayuda raw yun, kaya pinapipirma at binabayaran yung mga pipirma doon sa ayuda na yon. Pero nalaman din nila na gusto nilang bawiin yung pirma nila kasi nga nalaman nila na para pala yun sa pagpapalit ng konstitusyon natin. Diba doon pala makikita nyo, may panloloko ng ginagawa So, paano ka magtitiwala na yung gagawin nilang charter change, hindi malalamangan ang mga mahihirap natin o yung mga politiko natin, hindi man lalamang. At the same time, sabi nga dito ni Banat Bay, di ba, kaya ba maglabas na itong law firm ng ganong kalaking pera nang walang involved na politician sa likod? Di ba? Mahirap maniwala. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan. Organic, di ba? Paano naging organic ang kailangan mo pang mag-advertisement? So doon pa lang, obvious na na hindi ito kagustuhan ng taong bayan. At halatang merong nagpupush. Meron sa likod dito. Mamaya malalaman natin sa mga Duterte kung sino. Yan ang aabangan natin. Sino ba yung sa tingin nila Banat Bay? Kung sino ba talaga yung nagpupush nitong People's Initiative daw na nagbabayad para lang makakuha ng maraming pirma para lang palabasin na People Initiative talaga yung pagpapalit ng saligang batas natin. Nakapanayan ng News 5 ang law firm. Ayon sa kanila, ang kinakatawan nilang grupong People's Initiative for Reform. Obserbahan niyo itong dalawang abogado na ito. Obserbahan niyo. The purpose of this campaign or drive is just to raise public awareness or invite public discussion para mapag-usapan yung People's Initiative to amend the Constitution. Kung pwede na ba, and if pwede na, ano yung mga proposal. Ang babata pa nito mga abogadong ito, no? So, paano ka maniniwalang for People's Initiative yung kanilang pinaglalaban dito? So, obserbahan po natin, sabi nga ni Banat, obserbahan natin itong dalawang abogado na to. Or let's bring it up to the people and let them decide. Nilinaw din nilang pera ng pirma at private groups ang pinanggastos ng patalastas. This is a private initiative. Tingnan niyo yung mukha ni Banat Bay. Kung naniniwala siya na private sector yung nag-push or naglabas ng pera para sa advertisement na to. Kayo mga kababayan, kayong mga netizen, naniniwala ho ba kayo na galing ito sa private? Ganitong lahat ng istasyon daw ipinalabas? Ganong kalaki ang pera?
Correct. Isipin mo, pag election nga, di ba, may nagpopondong mga sponsor para lang makapag-advertisement itong mga politiko. Ayaw nila maglabas ng pera na ilalabas sa mga television, ng kanilang mga campaign ads. Dahil nga medyo mahal at magastos. Dahil nga, kaya lang nailalabas yan dahil may nag-i-sponsor. So, same thing din dito, na malamang sa malamang, may nag-i-sponsor dito para lang mailabas itong, itong advertisement ng People's Initiative na to. Kasi wala namang private sector na kaya maglabas ng ganong kalaki. Sabi ko nga, estimate ko nga, di ba, kung 200 million per channel ang bibigyan nila ng advertisement na yan. 5 channel yan. So, almost 1 billion kagad ang timano. Biro mo, 1 billion ang mawawala. Sabi mo, hatiin mo na yun sa mga negosyanteng talagang makabayan. Malaking dagok sa kanila yan. Di ba? Hindi yan maglalabas ng ganong malaking pera para lang sa advertisement na yan na wala silang maibabalik sa kanila. Dati nga nagkaroon tayo ng pangulong yan ang talagang kanyang battle cry, isa sa mga battle cry. Si Pangulong Duterte, di ba? Battle cry niya yan. Noon, battle cry ng presidente yan. Kayong grupo, hindi kayo naglabas ng sarili ninyong pera noon at para maglabas ng advertisement? Correct, di ba? Sino ba mas kapanipaniwala ngayon na pagkatiwalaan tungkol dyan sa pagpapalit ng saligang batas natin? Kay Pangulong Duterte o yung panahon ngayon? Na alam naman natin ang panahon ngayon, parang ang presidente natin ay bihirang-bihirang magsalita at hindi niya daw priority ang pagpapalit ng saligang batas natin. Unlike kay Pangulong Duterte, na isa yan sa mga prioridad niya at sinabi niya mag-step down siya once na mag-start na yung pagpapalit ng saligang batas natin. At pinagbilinan niya yung ating Kongreso at ang Senado na walang mangyayaring hahaba yung term ng mga nakaupo ngayon, sila pa rin yung uupo kapag nagpalit ng saligang batas. Pero ngayon, walang ganun nangyayari, di ba? Saradong-sarado yung, kumbaga parang basta sinabi lang, kailangan palitan yung saligang batas. Walang nakadisclose kung ano yung papalitan. Or kung papalitan ba ng buo, sino ba yung mas kailangang umupo, sino yung mga magbabalangkas ng ng saligang batas natin. Wala pang ganung nangyayari. Unlike dati, pinag-uusapan kung sino-sino yung gagawa ng batas, sino-sino yung ano ba yung mga kondisyon. So, bakit sa panahon ngayon, mas ipinupusto, hindi yung panahon ni Pangulong Duterte na mas mapagkakatiwalaan. Ngayon, na sinabi mismo ng ating Pangulong Marcos sa sinasabi niya, hindi prioridad dyan. Sinabi niya yan di ba? Bakit kayo ngayon maglalabas ng ganyang kalaking pera? Kita niyo yung logic? Doon pa lang sabog na Sabog na yung argumento nila na why this time? This time nga, lantaran sinasabi ni Marcos, hindi niya nga priority yan Nung panahon ni Pangulong Duterte, yan mismo yung battle cry ni Pangulong Duterte kung ba't siya nag-ikot. Hindi kayo naglabas ng pera noon, ngayon kayo naglabas. So, malamang dito, hula ko, may ibang kumukumpas dito. Pwedeng sabihin natin hindi alam ng Pangulo to, pero imposible Hawak niya yung Kongreso Di ba? Ang balita nga rito, Kongreso yung nagpopondo rito at meron naman talagang kongresistang humahawak. Sinabi naman ni Mayor Joy Belmonte yun, nakakausapin daw niya kung sino yung congressman na nagpapapirma, nagpapagawa ng mga signature campaign na yan. So, may basbas yan galing sa taas ng Kongreso. So, kung hindi alam to ng Pangulo, pero napakalabo na hindi niya malalaman kasi nga, hawak din naman niya yung Congress Andyan yung kanyang pinsan na Speaker of the House na imposible hindi niya alam ang gumagalaw yung mga nasa babang kongresista tungkol sa pagpapalit ng saligang batas natin. So, napakahirap paniwalaan na walang politician na nasa likod nito. So, ngayon, abangan po natin yung mga susunod pang development nitong
pagpapalit ng People's Initiative na to. So maraming salamat po.